So after 70 plus kilometer ride, smooth na smooth pa rin, tahimik pa rin yung CVT natin. So yan, 5,000 odo, ganyan pa rin, smooth pa rin naman siya, di ba? Alright. Yo yo yo, what is up mga Lodi? So testing na natin ngayon yung ano natin, 11 grams na fly ball. So yan o. Alright, maganda naman yung araw ngayon. Sana hindi umulan mamayang hapon. So first ride natin to sa 11 grams. First impression ko, feeling ko parang mas gumanda yung takbo eh. Pero siguro dahil nilinisan ko rin yung CVT, yung pala effect din ng ano no, paglinis sa mga CVT. Pero ramdam ko rin yung effect ng 11 grams. Maramdaman na mas mabigat yung sa unang arangkada. Mas mabigat na siyang marangkada kumpara nung 10 grams. Mas responsive. Kumbaga konting piga lang ano na, kaagat na siya agad. Pero siyempre yun naman yung downside ng mas mabigat, di ba? Hihina yung parang ano niya, arangkada niya. Pero tignan naman natin pag sa mid tsaka dulo. Kasi kahit mabigat yung bola nito, okay lang eh, kaya niyang dalhin kasi nga 175cc naman siya, tapos naka chain drive pa. Kaya feeling ko yung arangkada nito ngayon na 11 grams malakas pa rin naman. May delay na lang sa unang arangkada, pero pag nakatakbo ka na ng 60, mas maganda na siya. Ayun o, parang nagcambio siya, ganun. Testing natin to sa ano, mamaya pag konti na yung sasakyan, mag-attempt tayo ng top speed. Tsaka tingnan natin yung cruising speed niya kung kamusta naman. Tsaka sa next vlog, doon ko na susukatin yung fuel consumption. Sa ngayon medyo ano kasi, medyo magmamadali tayo kasi ano oras na, malaki pa tayo. Nakakamiss magmotor. Pangit na kasi ng panahon. Hindi ko talaga ano magmotor sa ulan. So ngayon, based sa weather forecast, maganda, maaraw ngayon, mainit. Kaya nag-ride tayo ngayon. Madalang din ako nakaka-rides ngayon eh. Bilis pa rin niya mag 100 easy. Pero mamaya makikita natin talaga yung full potential kung may nagbago ba sa pagpalit natin ng mas mabigat na bola. Straight 11 ilagay ko, bali 66 grams. Dati ano, ay 66. Oo, 66. Dati 10 grams lang eh. Ano lang, 60 lang yon, nadagdagan ng 6 grams.
So pag nag 5K na naman tayo, siguro try naman natin yung kombi. Doon natin malalaman kasi kung alin yung para sa atin eh. Woo! Napanood nyo yung last vlog ko, yun. Doon yung malalaman yung ano, yung flyball. Kasi ano eh, sinukat natin mismo. Pinapakiramdaman ko pa siya. Kasi nakakamiss din magmotor eh. Medyo nangangati-ngati pa yung kamay ko. Magwawalwal tayo ng gas ngayon. Record pa. Record. Tinigurado lang natin 110, medyo paakyat. So mamaya maluwang-luwang na yung daanan natin. Ganda talaga magmotor pag umagang umaga. Lamig. Tapos pag tanghali na, init na. Sa Balawan na tayo maggagas. Mas mura doon. Kaya pa naman 3 bars pa. Hindi ko pala na-check yung tire pressure natin, pero okay lang, feeling ko hindi naman flat. Hindi naman to nagbabawas eh. Actually 1 week ko rin kasi itong hindi nagamit. Ulan kasi ng ulan ng hapon. Nahihirapan din ako. Malayo-layo rin kasi, kaya sasakyan muna yung ginamit ko. Maya matetesting talaga natin yung top speed. So sa ngayon ano muna, concentrate muna tayo. So pag may bakanting highway, doon natin try. So balikan ko kayo mamaya dahil mahaba-haba pa tong ano, para hindi humaba masyado tong video din natin. So far first ride impression ko, yun nga, yung medyo may delay na sa first na arangkada mo. Pero pag ano ka na 20 ganon, biglang ano na yan, biglang lalakas yung atak. Parang naka 10 grams ulit. So feeling ko mas maganda yung ganon kasi ano eh, syempre pag mag-overtake ka naman, di ka naman mag-uumpisa sa 0 eh, di ba? Mag-uumpisa ka naman sa 60, mga ganun na 30 or 80. Kaya mas maganda kung malakas sa mid nya. Tapos baka mas relax pa yung makina kasi mas mabigat yung bola, mas design pang touring. Kaysa yung magagaan na bola, kasi pag magaan na bola masyadong wild. Kaya ayun. Kaya feeling ko mas maganda yung mas mabigat para sa akin, sa riding style ko. Total ano naman to eh, malakas din, maganda talaga yung response niya kasi nga chain drive siya. So ayun. So balikan ko kayo mamaya pag may bakante tayong madaanan. So let's go. A few moments later. Woo! So dito testingin natin top speed. Joke lang. Wala. Bitin pa rin yung kalsada.
Dapat yung mas mahaba. Alright, mamaya ulit. Bitin mga kalsada dito. Ang daming sakyan ngayon. Ewan ko ba kung bakit. So ayan mga lodi, nasa San Fernando na tayo. I mean malapit na tayo. So may napansin ako sa KRV ulit. Ano, feeling ko parang hindi na KRV tong dinadrive nating motor. Parang ano na siya, parang ibang motor yung feeling ko. Ewan ko ba, parang ang smooth lahat. Yun siguro rin yung effect ng ano, paglilinis ng CVT, no? Tsaka regrease. Tapos pinalitan ko pa ng flyball. So na-lessen kasing mga vibration niya, ganun. Tapos parang smooth ng takbo. Pag mag-overtake ako, ang smooth lang. Oo, bilis. Feeling na ano, parang basta parang ibang motor siya. Kumbaga parang ito, takbo natin, no, pinababa natin ng ayan, 63. Tapos ibibiri mo siyang ganyan. Yan yung pagtaas ng speed nyo, 90 siya agad. Ang ganda niyang gamitin. Na-miss ko talaga to, ayun, tingnan nyo siya, yan, from yan, 74, yan, 73. Oh, 96 na, halos magwa 100 na ulit. Short distance lang yun. Nakakagigil siya pang ano. Ang ganda niyang pang ano, pang city drive. Tapos ang ganda pa ng brakes, diba? Kahit mabilis siya, pero yung brakes niya talagang ano, solid. Oo, yan oh. Biglang baba yung speed natin. Mas lalo akong na-inlove sa KRV ko, Tsaka ano, pag tumatakbo ako ng 100, parang ano siya, parang mas smooth na yung handlebar natin. So di ko alam kung sa ano ba yun, sa CVT ba yun o ano. Pero goods na goods. Sarap kahit traffic na ganito. Yung hindi naman sobrang traffic gumagalaw naman. Pero yan overtake. Uy. Mas maganda siya pag ano, napansin ko mas maganda na siyang i-overtake pag tumatakbo ka na ng 60, ganun, 70. Doon lumalabas yung parang pinagkaiba nila nung 10 grams sa 11 grams na flyball. So ano na lang, top speed na lang yung ano natin susunod. Dahil wala pang maluwang na kalsada. Pero try natin, punta tayo sa bypass road. Doon walang masyadong sakyan. Matagtag nga lang yung kalsada, pero okay na din. So let's go ulit. 2,000 years later. So yan mga lodi, dito na tayo sa bypass papuntang San Juan. Tingnan natin doon sa may dulo kung bakante yung ano doon. Sigurado bakante yun kasi konti lang naman dumadaan dito lalo pag umaga.
Malapit na rin tayo. Ang bilis din itong Innova, oh. 90 plus 9 takbo natin, hindi natin mahabol. Diyan tayo sa pababa, top speed, di ba? Ito, pababa na dito. Dito, maganda mag top speed. Talagang mabilis. Ayun, oh, pababa yan, oh. Woo! 125. So dito, mas patag na dito. Medyo hindi lang siya ganun kapatag, may paakyat konti, pero okay na rin dito. Try natin mag top speed dito. Hindi naman nadagdagan yung top speed natin. Napansin ko rin kasi sa ano nito, sa pulley niya, hindi talaga siya dumudulo eh. Kung napansin nyo rin yung last na video natin, yung naglilinis tayo ng CVT, yung meron siyang ano doon, yung may gap, hindi talaga dumudulo yung belt sa ano, sa pulley natin, pulley ng KRV. So talagang nare-restrict yung top speed niya. So yan o, testing ulit natin. Medyo paangat din kasi yung kalsada dito eh, kaya siguro parang medyo ano siya, medyo hirap. Pero hindi naman sa hirap na hirap. Pero yung napansin ko, parang naiba lang yung timpla niya nung nilibaan ko ng flyball. Hindi nagbago yung top speed, pero nagbago lang kung saan siya mas magandang umarangkada. Parang kumbaga sa decambio, parang parang ano siya, mas maganda yung hatak niya sa tercera, parang ganun. So ngayon mag-attempt naman ulit tayo sa ano, sa espalto na ano, na kalsada, para matesting natin kung ano naman yung sa smooth. Kasi doon medyo matagtag eh. Kung mapansin nyo, nagbabawas-bawas siya. Kaya 117, 116, ganon. So ayun. Pero 118 pa rin yung pinaka na top nya. Parang ganon din yung dati din. Wala naman nagbago. So testing ulit natin kung kaya niya kahit 120. Kaya mamaya balikan ko kayo. So backnotan na rin tayo. Doon sa ano, mas maganda doon eh, doon sa papuntang Bangar. Doon talaga yung medyo mahaba-habang stretch. So doon tayo magte-testing.
So ayan, kaya let's go. Woo! Grabe, Palawan na tayo. Pinaka napansin ko talaga, mas ano siya mas relax na siya. Mas relax na yung makina niya pag ano, nagko-cruising ako ng 100. Hindi na siya ganun ka-vibrate. Woo! Ito, let's go! Kaya mo yan! $118 talaga yung ano niya. Gusto niyang dulo lang. Grabe ka KRB ha. May limit ka. Kagandahan naman ng ano, may mga limit. Nababawasan, nalilesen yung mabilisang wear and tear ng mga parts naman niya. Kaya may advantage din. Di tulad ng mga sobrang bibilis na ano. Siyempre iba naman pag mga big bike kasi yun performance talaga nila yun. Pero pag yung pilit mong pinapalakas yung mahinang motor, yun talaga mabilisan lahat na uubos. Mas malaki talaga ang gagastusin. So ngayon testing ko lang naman eh. Hindi naman talaga ako laging nagta-top speed. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung worth it ba magpalit ng 11 grams na bola, kung may pinagbago ba sa top speed. Sa case natin, makita nyo naman mga attempt natin, para sa akin parang walang pinagbago sa top speed talaga. 118 talaga yung gusto niya. Kasi kung tutusin, dapat sana nag 119 man lang, di ba? Pero ano 118 talaga eh. Kaya wala tayong magagawa doon. Pero hindi ko lang alam sa paakyat papuntang Baguio kung medyo mahirapan siya kasi bumigat nga yung bola. Pero soon siguro matitesting din natin. Darating din tayo dyan. So sa ngayon, sa patag na highway muna tayo. Yun yung mga nakita ko. So nakailang attempt na rin tayong top speed. Pero the best na ano ko, na-feel ko dito sa bike ngayon is yung pag cruising ka lang, nasa 90 ka lang, ganoon, nasa 100 na yung gusto mo lang relax ka lang na ganyan. Ang smooth niya, ano na siya, parang hindi gigil yung makina. Mas maganda siya sa touring. Kasi naman siyempre yung top speed, di ba? Hindi naman talaga ano yung top speed eh. Karamihan nagta top speed lang naman yung mga nakikipagkarera. Pero basta ang mahalaga, hindi tayo mabitin sa pag-aarangkada natin. Kasi yun ang pinaka-importante pag sa kalsada eh. So ito para sa akin, yung 11 grams, masasabi ko yung first ride natin dito, ano, okay siya. Pasok siya sa ano, lalo pag ganitong patag-patag lang naman yung lagi mong biyahe. Mas better ito. Mas better yung 11 grams. Kasi yung 10 grams medyo ano, malakas talaga sa gas yun. Lalo yung stop and go. Pero maganda siya kasi hindi kang mabibitin. Kasi mas malakas yung, mas maganda yung response. Pero mas malakas sa gas yung pag ano niya, yung responsive kasi siya eh. Kaya kakain talaga siya ng gas. Pero ito okay pa rin naman. Responsive pa rin naman eh. Hindi naman ganun nawala yung pagkaka-responsive niya. Oo, ayan, mayroon pa naman oh. Bilis pa rin naman oh. Halos wala naman silang ano eh. Kunting-kunti lang talaga yung difference. Hindi mo mapapansin mo siya sa unang ride, pagkakasalpak mo, kasi
syempre ano eh, mafe-feel mo rin talaga na may bumigat na part. Pero pag tumatakbo na siya na normal, okay na siya. Parang ganito, oo. Wala tayong problema sa overtaking. Piga-piga ka lang eh. So yun naman ang nagustuhan ko. So yung top speed natin, yan na natin yun. Hanggang 118, hanggat stock yung pulley natin, 118 lang talaga. So yung 125 kanina, ano yun, talagang pababa yung kalsada doon. Kaya nag 125. Oh, yun. I hope nakatulong sa mga nagbabalak dyan na magtimpla-timpla ng bola rin, tulad ko. Sa mga nagbabalak din magpalit ng mas mabigat. So sa sunod naman, pag sinipag ako ulit na magbaklas, try naman natin yung combi 10 tsaka 11 naman. Para malaman talaga natin kung ano yung mas pasok sa taste natin, di ba? Pero sa ngayon yung 11 grams, yun. Ano pa yan ha, bagong linis pa yung CVT ko yan ha, tsaka re-grease, tapos bagong bola natin. So yun talaga. Ayoko na rin mag-attempt kasi hindi safe. So yun talaga yung nakuha natin, top speed. Wala tayong magagawa doon kasi mahal mo na. Char. Yun. Jeep na yun. Gumana pa yung ABS ko dun ah. Sarap talaga ng ABS nito. So ano ba yan? Attempt ulit ba tayo dito? Para bago natin tapusin yung video, last attempt ulit tayo para para makita talaga natin. Medyo dito, medyo may paangat yung kalsada. Hindi siya pure na patag. So last attempt para para sulit. Para sulit na napasyal kayo dito sa channel natin. So hintayin na, doon na lang tayo mag-attempt ulit pag yung stretch na. May isa pang stretch dito. So tara. So ayan, medyo stretch na dito. Tingnan nyo, ang bilis nga ng SUV na yan, no? 100 plus takbo natin, pero hindi pa rin natin siya mahabol. Oops. Hindi natin makita yung daan. May mahabol pa sa ating Raider. Pero basta, pagbibigyan ko kayo last attempt. Bilis ng sakyan na to. Wala, hindi tayo madaming tricycle. So 116. Pero at least consistent siya, no? Ayan, isa pa. Yan na yung Raider. Wala, hindi tayo maka-attempt. So yun lang mga lodi. Wala bitin yung kalsada
So at least, ay, ano ba yan? Bigla na lang si signal light, so delay pang titingin. So yun lang mga lodi, thank you sa panonood. Ride safe always. Sana nagustuhan yung video. And peace.